Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas po, Bicolano vlogger, broadcast journalist from Albay. Pag-usapan natin itong balita ngayon mga kababayan na yung Office of the Vice President, ang sabi, nakapag-serve ng more than 2 million passengers sa kanilang libreng sakay program. Yan ang report na sinabi ng Office of the Vice President sa pamamagitan ng kanilang bagong spokesperson na si Atty. Castelo. Kasi inaanapan ng trabaho. Ano ba nagawa? Lalo't humihingi ng additional almost 150 million pesos increase sa budget yung Office of the Vice President. Pero pinagbigyan naman po ng ng Department of Budget and Management. Kaya lang sabi ni Jose Castro, mamaya ibigay ko sa inyo yung sinabi ni Jose Castro po sa press briefing kanina. Kailangan yan yung i-defend niya. Ngayon, bakit ito ginagawa ng Office of the Vice President? Kasi nga po, inanapan ng trabaho. Ano ba nagawa ng Office of the Vice President? At bakit kailangan niya? Kailangan nila na humingi pa ng additional budget. At laging napupuna kasi yung Vice Presidente, halos hindi na po nagtatrabaho. Lagi na lang po pabalik-balik sa ibang bansa, lalo sa dahig. At so kung saan-saang bansa, Australia, Malaysia, non-working Vice President na po. And in fact, mula mismo sa bibig ni Sara Duterte, pagbalik niya sa Pilipinas, magko-connecting flight lang siya, papuntang South Korea, for another rally. Bring him home, rally. You see? So with that, biglang nagpalabas ng ganitong information. Ang Office of the Vice President saying that the Office of the Vice President serves over 2 million passengers in libreng sakay program. Napanood ko din ito mga kababayan, biglang dumaan sa aking timeline yung video ni Mocha Ozon. Diba, supported niya si Mocha Ozon. Ngayon nasa kay Isko Moreno. Pero same pa rin yung support sa mga Duterte kasi diehard Duterte nga. DDS si Mocha Ozon para masabi na nagtatrabaho, kaya inire-report nila ito na marami yung nagkinabang, milyon. Yan According to the OBP spokesperson, si Ruth Castelo, the more than 2 million total passengers who benefited from the program were recorded by the office as of June 30, 2025. Sabi niya, back in December our annual report, it was just over 1 million up to the end of 2024. That's why, as time goes on we are able to serve more and more passengers, sabi po ni Castelo sa interview ng mga reporters. Nang tanungin siya ng mga reporters kung paano yung OBP managed to double the number of passengers it has served in merely 6 months, paliwanag ni Castelo that it may simply be because of the fact that the number of people in need of free and alternative transportations increase. Kadudaduna na naman po ito. Kailangan siguro, kalkali naman ito po. Baka kung another piatos ito po. Di ba? Another ghost beneficiaries mga kababayan. Sang katutak na mga katutak na mga chichirya naman yung beneficiary nitong mga pasahero. Kaduda-duda, biglang nadubli po. Oy, Quadcom, sa Congress, I think kailangan ninyong busisiin ito. Ipatawag ninyo ang Office of the Vice President, si Sara Duterte. Paano in 6 months na doble? Yung beneficiary, sa libreng sakay yung mga pasahero, paano nangyari? Busisiin po ninyo ito, lalo tumihingi ng additional budget from 700 million to 900 million itong si Sara Duterte. Kailangan ipaliwanag muna before pagbigyan, i-approve yung hinihinging increase. Di ba po? Baka matulad dito sa confidential funds. Kung sino-sino na lang na pangalan, na damay na mga pangalan, pati si Marian Rivera at saka si Chil Jokno. Walang kaalam-alam, beneficiary para sila tumanggap ng confidential fund. Di ba po? So sabi dito sa report ng Inquirer, it currently has 9 total buses, 2 owned by OBP, while the others on lease from private companies through a use of RAC agreement and 7 routes. Yung mga ruta currently being plied by the OBP's libreng sakay buses are as follows: PTEX to Naik,
Cavite and vice versa, PTEX to Monumento Caloocan, Quiapo, Manila to Commonwealth, Tacloban City to Yolanda relocates, around Metro Cebu, around Davao City, tapos Bacolod City. So ayon mga kababayan kay Castelo, the OBP spends around 180,000 per month on each bus as part of its operation costs. Castelo then vowed that the OBP will sustain the Libreng Sakay program at least until the end of Vice President Sara Duterte's term. Even if we can no longer sustain it, we will still continue because this is the kind of service that directly impacts people the most, sabi po ni Castelo. You know, the immediate benefit for the passengers, right? It started on August 3, 2022 and even up to the last day of Vice President term, there will still be free rides running, sabi po niya. Nang tanungin mga kababayan, if the OBP intends to increase its buses and routes, Castelo responded that the office is currently exploring it but called on local government units to coordinate with the OBP. O ngayon, dahil dyan mga kababayan sa pag-announce ng libreng sakay, nag-react po ang isang abogado, si Attorney Wilfredo Garrido. Ayan o, ito yung post niya mga kababayan sa kanyang social media account. Sabi niya, Sara's libreng sakay, are we being taken for a ride? Sabi niya, in her 2024 accomplishment report released on Monday, July 14, Sara claims to have served 1,025,275 beneficiaries in her libreng sakay program. However, her figures do not add up. Her buses are supposed to make 2 trips a day between 5 to 9 a.m. and 5 to 9 p.m. from Monday to Friday. Given a capacity of 50 passengers per bus, it would take 20,505 trips to serve that many beneficiaries in a year. In 2024, Sara had only 7 buses serving Metro Manila, Cebu, and Davao. So that one bus has to make as many as 11 trips a day, 5 days a week without rest or replacement, which is way more than a bus company can handle. Besides, who keeps count of the passengers if the rides are for free without a conductor to issue tickets? We can say that most of the beneficiaries are ghost passengers. Last time I saw one of her buses along Commonwealth, it was empty. Hindi pa dyan kasama, mga kababayan, yung in 6 months po, another 1 million, biglang na doble. Hindi pa yun nabasa ni Atty. Garrido. Kinompute po, imposible na mangyari, na magawa, mga kababayan, na mapaglingkuran ang more than 1 million. Yung 1 million pa lang yun, kung isama natin yung another 1 million. More than 2 million na po. In 6 months, another 1 million. Lalo nang imposible na magawa. Kinompute po niya, given a capacity of 50 passengers per bus, it would take 20,505 trips to serve that many beneficiaries in a year. In 2024, Sara had only 7 buses serving Metro Manila, Cebu, in Davao, so that one bus has to make as many 11 trips a day, 5 days a week without rest or replacement, which is way more than a bus company can handle. So, napaka-imposible po yung iniulat na accomplishment report ng Office of the Vice President. Kailangan talaga na magpaliwanag ang Office of the Vice President before i-approve ang hinihingi po na additional 150 million yata yon na budget ng Office of the Vice President. Kasi parang another piatos na naman po ito. Kaya sabi ng mga nag-react po, ghost employees, ghost confidential recipients, ghost educational voucher names, ghost passengers, ghost na ghost. Lahat na lang po kaluluwa.
Lumalabas mga kababayan, lahat na lang kaluluwa. Sabi ni Jude Trinidad, passenger's name, Mary Grace Piatos, Chippy McDonald, Carlos Oesi, Raimonda Nova, Fernando Tempora, etc. Malamang yun ang ginamit po papuntang mga safe houses. Yung libreng sakay ni Sara Duterte, mga kababayan. Mangyari niyan, dublado. Yung kinobrang, chinarge na pundo sa gastos. May mula sa confidential funds, may sa regular fund niya. Sabi ni Eduardo Bernardo, it's her DNA, anya. Sabi ni Ed Bocakas, you don't need COA to do the math. Sabi ni Del Sarmiento, ghost dream of becoming president. Sabi ni Yor Iknop, baka ghostbuster. Slimmer siguro sa dyan. Sabi ni Lorna, Gunaw, Tolentino, and now ghost passengers, OMG. Sabi ni Ingenious Bilyesa, the real ghost rider. Sabi ni Saint Asibuke, confidential bus. Matindi talaga po, mga kababayan. Sabi ni Rico ni Pomoseno, Mary Grace Piatos is the driver, conductor. Sabi ni Nap, Balt, ghost counted. Sabi ni Elwood Espirito, 2 million passenger in 3 areas, 7 buses, 1 round per day. Malabo po na makaya. Di ba po? Ito po, pakinggan natin dito si Yossi Castro kasi nabanggit dito si Sara Duterte. Good morning. Yung tagapagsalita po ni Vice President Sara Duterte, kahapon po nagsabi siya na keeping Vice President Sara Duterte out of the loop is a disservice to the nation. Ang sabi niyo po ay, kumbaga, yung hindi pagsuporta sa Vice President pagdating sa pondo ng kanyang mga proyekto at programa and not being able to support the Vice President is a great disservice to the country. May response po ba ang Malacanang dito? Para po on the part of the palace, welcome po kung ano man po ang suwestyon na makabuluhan, magandang suwestyon na magmumula sa OVP. Hindi po ito tinatanggihan at hindi po sinasara ng Pangulo ang pintuan sa Vice Presidente. Lahat po ng mga ari ang suwestyon na makabuluhan ay tatanggapin po yan kung ito naman po ay makakatulong sa taong bayan. Tandaan po natin, mismong si Vice Presidente ang nagsabing siya daw po ay mayroong formula or alam para maipababa ang presyo ng bigas. Pero ayaw niya pong i-share sa gobyerno at sa administrasyon dahil ayaw niyang tulungan ang Pangulo. So, hindi po nanggagaling sa Pangulo o sa administrasyon ang pagharang sa kanyang mga gustong gawin para sa taong bayan. Unang-una po ay handa pong makinig ang Pangulo sa anumang kanyang suwestyon na may kabuluhan. Patungkol naman po yata sa budget, hindi naman po humahadlang ang administrasyon na ito kung siya man po ay naghumihingi ng mas mataas na budget. Tandaan po natin, kahit po ang DBM, binigyan po siya, pinataas po ito sa original na or initial proposed budget nila for 2026. Binigyan pa po at in-increase sa 170 million. 170 million pala, hindi 150. Po ito ng DBM at sa ngayon po ang proposed budget ng OVP ay from 733 million ay ginawa po 903 million. Okay, kung di po tayo nagkakamali, medyo malaki po kasi ang hiningi nila, ang proposed budget nila para sa taong 2025, parang 2.03 billion. At ang nagkataon lamang po na hindi niya po ito na ipagtanggol ng maayos sa House of Representatives. So kung ano man po ang naging desisyon ng House of Representatives ng Congress ay hindi na po ito saklaw ng Pangulo. Mas mabuti po siguro kung mas nais niya po na mas malaking budget bilang katulad ng isang estudyante, kung meron kayong thesis na gusto idepensa po niyo na maayos para po kayo mapagbigyan. So yun, may increase po 170 million. Pero dapat in the midst of this, another
possible controversy sa pondo dito sa sa libreng sakay ng Office of the Vice President. Kailangan siguro busisiin muna. Paano nangyari ang ganon before na i-approve ang request for additional budget ng Office of the Vice President. Tama po?